Hallelujah. Amen. Purihin ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Tunay na napakabilis ng oras. Amen. Na last time ay prayer devotion lang natin. Ngayon, Friday na naman. Amen. Tunay na napakabilis ng panahon. At salamat sa Panginoon dahil tunay na patuloy niya tayong iniingat ang lahat. Amen. Ang bawat isa ay nasa ligtas na kalagayan. Ang bawat isa ay nasa pagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya marapat dapat lamang natin purihin. Hallelujah. Ang ating Panginoong Diyos na mabuti sa ating lahat. Inanan niya akong bawat isa. Hallelujah. Sa gawing ito na tumayo. At ating pasimulan ng ating gawain ng ating Panginoon sa gawing ito. Hallelujah. Alam ko maraming tayong pinagdaanan muli. Maraming mga pagsubok muli na, hallelujah, patuloy na sumusubok sa atin. Amen. Pero salamat sa Panginoon dahil sabi nga sa ating awitin, hallelujah, bago tayo manalangin, hallelujah, na may kamay, hallelujah, na patuloy na humahawak sa atin. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah sa gabing ito. Awitin natin, something keeps holding me. Hallelujah. Patuloy tayo magpurit, magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Trials of this world was getting closer. The pull I felt was more than I could bear. Hallelujah. I was on the verge. Hallelujah. The verge of giving over. The strength within myself just wasn't there. Hallelujah. Hallelujah. It just wasn't there. Something keeps holding me. Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, oh God. Hallelujah. It's a reality. Something keeps holding me. Satan, hallelujah. Satan laid before me his temptation. Hallelujah. Ang kaaway patuloy na naggumigiba. Hallelujah. At ninakaw ang panampalataya natin. Pero magpasalamat ka sa oras to dahil ang Panginoon, hallelujah, ay patuloy tayong hawak-hawak. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O God, hallelujah, na Diyos namin, hallelujah, na patuloy naming sandigan, hallelujah. My strength, something keeps holding me, something keeps holding me. Yes, Lord, salamat sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah. He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Isang pa, hallelujah. Walitan na ng verse 2, hallelujah, hallelujah. Satan laid before me his temptation. Lord, hallelujah. Pero ikaw, O God, ay patuloy, O God, na nanatilig na sa amin sa gawa ng kaaway, Lord. Purihin ka, O God, sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah. The revelation, the strength I need to keep me straight. Something keeps holding me. Something keeps holding me. Every day I see His Lord, hallelujah. He's helping me needfully to overcome my trial. Guiding me, hallelujah. Guiding me constantly, yes, Lord. Salamat sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah. It's a reality. Something gives so sa aling pagkakataon. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Every day I see, yes, Lord.
He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. Hallelujah, hallelujah. He's a reality, 'cause something keeps holding me. And He's a reality, 'cause something keeps holding me. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. O ating purihin ang ating Panginoon, palakpakan natin siya sa oras ito. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa kanyang kamay. Hallelujah na laging nandyan. Hallelujah sa bawat araw at oras ng ating buhay. O purihin ka aming dakilang Diyos. Hallelujah. Sa bawat araw, O God. Tunay, O Lord, na hindi ka nagkulang, O God, sa aming mga buhay. O luwalatin ka, O God, sa inyong magawa, O God. Purihin ka, O God, ang mga banal na lingkod, O God, sa sadakong ito, O God, at sa aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, O Lord. O luwalatin ka, O God, hallelujah, ng iyong mga banal, O God, ng iyong mga lingkod, O Lord, na patuloy niyong ginagabayan at patuloy, O Lord, na iniingatan, O God, sa inyong biyaya, O Lord. O minsan pa, hallelujah, o aming dakilang Diyos sa buhay, mabuti at dakila sa lahat, O Lord. Minsan pa, Ikaw na Diyos na laging nag-iingat sa aming buhay. Ikaw na Diyos, O Lord, na laging umaagapay, O God, sa aming mga pinagdadaanan, O Lord. Ikaw na Diyos, hallelujah, na palaging, hallelujah, na naging sandalan namin, O Lord, sa oras sa mga pagsubok, O God. Lord, patuloy kami, O God, na nagpupuri, O God, at nagpapasalamat sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan, O God. Bagamat, O Lord, batid mo, O God, ang aming mga kalagayan. Batid mo, Lord, ang aming mga kahinaan, O God. Batid mo, O God, ang lahat ng aming mga pagkukulang, O God. Ngunit maraming salamat sa iyo, O God, sapagkat, O Lord, na nanatili kang tapat sa inyong mga salita, O God. Nanatili kang Diyos, hallelujah, na lagi naming maaasahan, O Lord, sa oras ng aming mga pag-iyak at panalangin, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, dahil, O Lord, hindi ka napapagod, O God, sa aming mabuhay, O God. Minsan pa, nais ka namin parangalan sa gabing ito, O God. Sapagkat, O Lord, never ka, O God, na napagod, O God. At never ka, O God, hallelujah, na kami kinalimutan, O God, sa bawat araw at oras. Bagamat, O Lord, may mga pagkakataon, O Lord, hallelujah, na nagkukulang, na minsan, O God, ay nakakalimot, O God. Pero Lord, salamat sa iyo, O God, dahil nanatili ka, O Diyos, na may malasakit, O God, sa amin sa bawat araw, O God. Kaya naman, O Lord, sa gabing ito, hayaan nawa, O God, ng aming dakilang Diyos, O God, na ikaw ang siyang aming maparangalan at mapasalamatan sa gabing ito, O God. Hayaan nawa, O Lord, hallelujah, na ikaw lamang, O God, ang siyang aming maitaas. Ikaw lamang, O God, ang siyang aming makita. Ikaw lamang, O God, ang siyang aming maawitan sa gabing ito, Lord. Na ang dahilan ng aming pagtungo, O God, sa dakong to, Lord, na para purihin at tuwalatihin ka, O God, ang siyang mangyari at siyang maranasan, O God, ng iyong mga lingkod, O Lord. O God, wala kami ibang nasa sa oras pong to, Lord, kundi para itas ka, kundi para luwalatihin ka, O God, kundi patuloy, O Lord, na magpasalamat at sabayin ka, O God, sa inyong mga gawa sa aming buhay. Kaya naman, O God, hallelujah, papabahin nawa, O Lord, ng iyong satong Espiritu, O God, hallelujah, hallelujah, sa aming kalagitnaan, O God, nang sa ganun, O Lord, hallelujah, patuloy ka naming maranasan, O God, patuloy ka naming mapakinggan, patuloy ka naming makita, O God, at patuloy ka namin, O Lord, maluwalhati sa gabing ito, God, hindi sa galang amin, O Lord, kundi sa galang sa iyo, O God, at sa iyong biyaya, O God, hallelujah, kung bakit kami narito, O God. Kaya naman, O Lord, hayaan, hallelujah, ninuman, O God, na magpuri nawa ang bawat sa ang aming mga kaluluwa, O God, at magpupuri sa inyong kabutihan at sa inyong mga gawa, O God.
Kaya naman, O Lord, sa oras ding ito, O Lord, patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong kabutihan, O God. At kami rin naman, O Lord, ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan sa mga nagdaang araw, O God. Nawa, O Lord, ang lahat ng to, O God, ay patuloy, hallelujah, na natanggapin ang kapatawaran namin sa gabing to, O God. At patuloy nawa, O Lord, kaming linisin, O God, at ayusin ang inyong Santong Espiritu, O God, at ang inyong mga salita, O God, sa gabing to, Lord. Minsan pa, O God, hallelujah, nawa, O God, sa inyong gabi, O God, sa gabing to, Lord, patuloy ka namin makita, O God, sa buhay ng inyong mga lingkod, O God, na inyong gagamitin sa gabing ito, Lord. Brother Tim, O God, na inyong gagamitin sa inyong mga salita, hallelujah, patuloy niyo po nawang pagpalain, O God, palakasin, O God, at patuloy nawa, O Lord, ikaw, O God, ang siyang magsalita sa kanyang munting labi, O God. Kaya naman, O Lord, sa buong oras mong to, O Lord, wala kaming ibang inaasahan, O God, kundi ang inyong mga gagawin lamang, O God. Kaya naman, O Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, maging ang aming mga kapatid, O God, na patungo pa lamang, Lord, ang kaligtasan, O God, ay amin na pong pinagpapasalamat sa inyong mga kamay, O God. Kaya naman, O Lord, sa iyo namin binabalik ang mataas na papurit karangalan sa inyong pong dakilang pangalan. In Christ Jesus' name, Amen, Amen, Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras ating siyang palakpakan. Hallelujah. At tunay na narapat lamang ating purihin ang ating Panginoon. Amen. Sapagkat bagamat ang panahon ay tunay na napaka-panganib. Amen. Tunay na napakadaming mga pangyayari sa panahon natin ngayon. Pero tunay na marami pa rin gawa ang Diyos sa ating buhay. Amen. Na hindi natin malilimutan. Amen. Kaya naman patuloy tayo magpuri sa Kanya. Amen. Awit natin, I will celebrate. Magdiwang tayo sa Kanya sa oras to. Amen. Patuloy tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah. At ibigay natin mataas na pagpupuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. Hallelujah, yung new song na yan, yung patuloy na magawa ng Panginoon sa ating buhay, amen? Alalahanin mo yung magawa ng Panginoon sa oras to, hallelujah. At awitin mo ang magawa ng Panginoon, amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. Hallelujah. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. And I will praise Him. I will sing to Him a new song. Kagalakan, pakita sa Panginoon. Hallelujah. Will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. 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 I will celebrate. I will celebrate. Sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate. I will celebrate. Sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will. And I will praise Him. I will sing to Him a new song. Yes, Lord, ang nice namin sa gabi ito. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. I will sing to Him a new. I will celebrate. I will celebrate. Sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate. Sing unto the Lord. I will sing to Him a Jehovah Jireh. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient. Hallelujah, yes Lord, hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Amen. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will send His angels to watch over me. Man, Jehovah Jireh cares for
for me, Jehovah Jireh, 'cause maraming ginawa ang Panginoon. Amen. Magdiwang tayo sa oras to. Hallelujah. My provider, His grace is sufficient for me. Isipin natin yung mga pinagay niya. Amen. At magdiwang ka. Hallelujah. O kaluluwa ko, magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. My God shall supply all my needs, Lord. Hallelujah, hallelujah. In glory, He will send His angels to watch over me. Jehovah Jireh cares for me, Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply, hallelujah. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. Man, He will send His angels to watch over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. It is good to praise the Lord and to blow. Hallelujah, hallelujah. To proclaim the love and faithfulness all that day and through the night. La 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 la. La 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 la. May I dwell, may I dwell in a voice, O Lord, and to flourish like a trees of Lebanon, planted in the house of Adonai, and to live forever. Sa gabing to, atin siyang palakpakan. Hallelujah mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. 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 Minsan pa, patuloy tayo magpuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kagaya ng awitin natin minsan, nandun yung mga problema. Hallelujah. Nandun yung mga mabibigat na mga pinagdaanan natin. Amen. Hallelujah. Pero salamat. Hallelujah. Dahil may Diyos tayong laging nandyan, amen. May Diyos tayong laging nakaagapay, amen. Kaya sabi sa awitin natin, patuloy ako nga awit, hallelujah. Patuloy ako magpupuri, hallelujah. Hallelujah. Kahit sa gitna ng bagyo, kahit sa gitna ng kawalan, patuloy ko siyang awitan, hallelujah. Patuloy natin awit ang ating Panginoon, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Isipin natin mga gawa ng Panginoon sa ating mga kapatid. Napakadami niyang ginawa, amen. Hallelujah. Praise God. Lord, you seem so far away, a million miles or more, it feels today. Alam ko minsan, hallelujah, para bang layo ng Panginoon, man. Hallelujah, pero hindi natin alam, hallelujah. Makalapit niya lamang, hallelujah, sa ating buhay. O, purihin ka, O God. That it's hard for me to pray. Hallelujah. But I don't know what to do. Hallelujah. But I don't know what to say. And I don't know where to start. But as you give the grace, hallelujah, with all that's my heart, hallelujah, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain.
I will sing, I will praise, Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, so hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, it's hard for me to sing. Lord, it's hard for me to see all the plans, all the thoughts, hallelujah, hallelujah, hallelujah. But I will put my trust in you, Lord. Yes, Lord, sa gabing ito, God. Tuloy lamang kayo magitiwala sa iyo, God. I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Yes, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace with all that's hard, with all that's in our heart, I will sing, I will praise, Lord, even in my darkest hours, Lord, hallelujah. Ito ang nasa namin, O Lord, na kahit sa gitna ng pagsubok, O God, patuloy kaming aawit sa iyo, Lord. Hallelujah, hallelujah. I will Oh, hallelujah, hallelujah. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, and I will praise. Lift my hands, in my darkest hour, through the sorrow and my way, I will sing, I will praise. Lift my Hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, and I will sing. Praise God, hallelujah. Minsan pa, patuloy natin purihin, palakpakan natin Panginoon sa oras to. Oh, glory to God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, man. Dahil siya ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nakakaawit. Amen. Hindi sa ganang atin, kundi sa kanyang biyaya. Hallelujah. Purihan natin, Panginoon. Tayo ay dadako na sa pinaka masayang parte sa gawain to ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya bago tayo dumako doon, kung may mga prayer request po ang bawat isa, maaari nating, hallelujah, isulat lamang sa papel at ating sama-samang ipanalangin sa oras ng prayer, hallelujah, mamaya. At sa ating mga mahal na kapatid at bawat isa na nanonood sa gabing to, pagpalain ka ng ating Panginoon, hallelujah. At kung tayo rin ay may mga prayer requests, ay maaari nyo lamang, hallelujah, na i-comment sa comment section ang ating mga prayer requests. Amen. So, purihin na natin Panginoon sa gabing to. Tayo ay dadako na sa kanyang mga salita. At umawit muna tayo ng isang awit na nagsabing, hallelujah, pure heart, hallelujah. Ito ba ang nasa natin ngayon sa gabing ito, mga kapatid? Na magkaroon tayo ng pusong dalisay. Amen? Na pusong natatakot, hallelujah, na pusong ningitan ng kanyang mga salita. Patuloy natin hinto sa Panginoon, hallelujah. A pure heart, that's what I long for, Lord. Hallelujah. Heart that follows on after thee, yes, Lord. Itong nais namin na, Lord. Magkaroon kami ng puso, God, na nahandang sumunod sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah. Oh, tanawa, Lord, ang siya aming matanggap, oh God. Maranasan sa gabing to, God. Hallelujah. After thee, isang pa pure heart, a pure heart, that's what I long for. So, a heart that follows on after thee, yes, Lord, praise God. A pure heart, that's what I long for.
sought after thee. A heart, hallelujah, that hides her word, hallelujah. Heart that Hallelujah, hides hallelujah. Brother Team, hallelujah, God bless so you. that sin may not come in. A heart that's Undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship, yes, that rises through. Last time, let's sing the chorus. Your throne, a heart that hides your words, a heart that hides your word, so that sin may not come in. Yes, oh God, that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises through your throne. A sweet aroma of worship, a sweet aroma of worship that rises through your throne. Amen and amen. Maaari ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Yan po ba ang ating nais, mga kapatid, sa mga sandaling ito? Isang pusong dalisay, isang pusong katapat sa Diyos, kung anumang mga karamihan, anumang mga kasalanan ay inalis na ng Diyos. At tayo binibigyan niya ng isang pusong dalisay, isang pusong tapat sa mga sandaling ito. Tayo mukot manalangin. Dakila namin Diyos, sa mga sandaling ito ay kami nag-expect sa iyo. Katulad namin pinanalangin kanina pa, O Diyos, bayang ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang siyang madakila sa aming kalagitnaan. Pumarito kami hindi sa anumang kadahilanan, kundi narito kami upang pagmasdan muli ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Upang makapakinig kami muli ng iyong mga salita. Upang maranasan muli namin ang iyong presensya. Lord, gano'n mang kalaki o kaliit ang mga bagay na nais mong sabihin, bayaang maging malaya ka sa mga kabataan na nandito. Bayaan, O Diyos, katulad ng aming dinalangin, ang aming mga puso ay maging pusong dalisay, pusong tapat, pusong totoo, isang pusong tunay na sa iyo lamang nagmamahal, O Diyos. At bayaan sa mga sandaling ito, anumang mga guilt, anumang mga kasalanan, kahinaan, ay bayang wasakin mo sa pangalan namin Panginoong Kristo Jesus. At ikaw lamang po ang siyang madakila sa aming kalagitnaan. At ang mga salitang ito na aming babasahin ay mauwi lamang po sa iyo ang kapurihan. Itago mo po ako sa iyong likuran, wala po akong magawa sa aking sarili. Bagkus o Diyos, mangusap ka sa mga kabataang ito, kahit sa mga nakikinig through our live stream. Sa munting gawain ito, ikaw magpala, O Diyos, at ikaw ang siyang madakila sa aming kalagitnaan. Wag ang tao, wag ang sino man, O Diyos, kundi ikaw, O Diyos, ang siyang makapurihan sa mga sandaling ito. At O Diyos, gabayan mo po kami sa pagbubukas ng iyong mga salita. Bayan, O Diyos, ang mga bagay lamang na nais mong sabihin ang siya mahayag. Ang mga katang-isip ng tao, ang mga ideas, theologies ng mga tao, ng iyong maliit na lingkod, wasakin mo. At bayang ikaw lamang ang siyang madakila, mangusap sa aming kalagitnaan. And this is all we ask. This is all we pray. This is all we bow down to you, Lord. In the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Let's say amen, mga kapatid. Amen. Maaari ba tayo palakpakan ng ating Panginoon? At maaari na po tayo makaupo sa mga sandaling ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At magandang gabi muli sa bawat isa. I hope tayo ay well, tayo ay mabuti. Mabuti po ba tayo, mga kapatid? Amen. Okay. I hope na tayo ay mabuti sa mga sandaling ito. And I hope silence means yes, not a no. Nawa, ang bawat isa ay all right. Ngayon, mabuti at pinagpala ng ating Panginoong Kristo Jesus. Now, medyo unti tayo ngayon kumpara last time. However, hindi makakapigil ang bilang sa mga naisabihin ng Diyos. At sa inyong marahil nakikinig, marahil hindi man makapuntangin sa dakong ito,
And yet, naka-i-standby sa ating live stream, ay pagpalain tayo natin Panginoon. So, mangungusap lang din ako ng mga unting bagay sa inyo. At ayoko na naman tayo masyadong gabihin upang makasunod tayo sa ilang mga pag-i-impose ng government ng curfew and all of that. At nais ko lang magpaalala o mangusap sa ilang mga simpleng bagay. Dito sa Matthew chapter 20. I hope tayo ay pinalakas kayo ng Diyos. Samahan niyo ako sa ilang mga oras at usapan natin ang salita ng ating Panginoon. Sa chapter 20 ng Matthew, sa verse 1 to 16, medyo mahaba, no? Basahin natin siguro hanggang verse 1 to, yung buong storya lamang dito. Verse 1, I think, hanggang verse 13, siguro. For the kingdom of heaven is like a landowner, babasahin ko sa New King James Version, who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day. Okay, so take note of that. Na nag-uusap sila, mga laborers, nag-agree sila nung landlord para magtrabaho sa vineyard for a denarius a day. Okay. He sent them into his vineyard and went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace and said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right I will give you. And so they went. And again, he went up about the 6th hour and the 9th hour and did the same. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle. And said to them, why have you been standing here idle all day? They said to him, because no one hired us. But he said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, call all the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. But when the first came, they supposed that they would receive more. And they likewise received each a denarius. And when they had received it, they complained against the landowner, saying that these last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day. But he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. And I wish to give to this last man the same as you. So pamilya tayo sa storyang yan, ano? Marahil nadaanan natin sa ilang mga pagkakataon. Yung istorya na yan ng 11th hour workers. Okay? So to summarize, ang nangyari, dahil nag-work sila ng 12 hours na trabaho sa pag-maintain ng vineyard, ng bukiran, at may mga hinar ang landowner on the first hour of the day. So around 6, dahil lang sa Israel, ang kanilang culture of work doon, around 6 a.m. to 6 p.m. Okay? So, so sa kinaumagahan, around 6 a.m., meron yung landowner na hire ng mga workers niya, and they agreed na, hey, magtatrabaho kayo dito sa bukiran for 1 denarius. Or yung minimum wage, sabi natin, yung minimum wage. For a minimum wage. Okay ba kayo doon? Then, nag-proceed yung mga workers, trabaho sila, okay, deal. And then, anong nangyari, sabi din sa storya, on the 3rd hour, nag-invite ulit yung landowner. Okay. Magtrabaho kayo dito. And the same on the 6th hour,
sa pang-6 na oras, sa pang-9 na oras, at even nung dumating yung 11 hours na nakalipas, so isipin niyo, pagod na yung mga unang nagtrabaho ng umaga. So nung pagdating ng 11th hour, hire pa yung landowner. Okay? Ba't kayo naka-standby dyan? Magtrabaho na kayo dito. And then, anong nangyari sa dulo, yung pinaka-climax ng storya, after natapos, dahil yun nga, yung mga hiner nung 11th hour na, 1 oras na lang kanilang natrabahuin. Dahil 12 hours lamang sila nagtrabaho doon. No? At anong nangyari, nung nagkakatanggapan na sila ng sahod, which is 1 denarius, nauna yung mga nahuli, nauna yung mga huling dumating, lahat sila ay nakatanggap ng same denarius, or same wage, same amount of money. Kaya, yung mga, of course, yung mga nauna, nagreklamo sila. Parang naunawaan niyo ba yun? No? Nagreklamo sila, of course. Dahil, sabi nga nila, pagod na sila, yung arawan, nakatutok talaga sa kanila. No? Yung most of the work, yung karamihan ng mga trabaho ay sila na nagtapos, and yet, yung sahod nila, same dun sa mga nagtrabaho lamang ng 1 oras. Okay? So, nagreklamo sila, no? Kami mga maaga kami. Sila, mga late na yan, mga tira-tira na lamang yung trabaho nila. And yet, parehas pa rin kami ng tinanggap. No? Para basically, unfair naman. Unfair. At tatanungin ko kayo, nakaranas na ba kayo ng pagkakataon sa iyong buhay na naramdaman mo na unfair? Nakaranas na ba kayo ng unfair? O baka naman laging yung favor ay nasa iyo. No? Lahat, meron ako, lahat. Nakaranas na ba kayo na isang senaryo, isang pagkakataon sa iyong buhay na unfair? Let's say, nag-apply ka sa isang trabaho. Halimbawa, sa mga mas makaka-relate na mga ate, mga kuya ninyo. Nag-apply sa trabaho, sa work, sa client, or anyone. And then, nag-apply ka, meron ka namang skills, enough, sapat yung kakayahan mo, pero hindi ka nag-qualify. And then, so senaryo lamang to, no? And then, may mababalitaan mo, yung isang kakilala mo, na masabi mo, hindi naman ganun kagaling. Yung hindi naman kasing pro sa programming, hindi naman kasing maraming alam sa mga standards, sa mga rules. Siya'y natanggap ng full-time. Diba? At unfair naman. Diba? Unfair sa'yo na inisip mo na ikaw yung the best. Hindi naman the best. Ikaw yung mas magaling. Diba? O, punta tayo sa mga mas maliliit na, sa mga simpleng bagay, para mas makarelate tayo lahat. Diba, ang bata tayo, sino sa inyong may mga kapatid? Pag may mga kapatid tayo, diba, halimbawa, kung anong, sabi nga nila, kung ano yung meron yung isa, meron din lahat, diba? Pero hindi nasusunod yun minsan eh. Anong meron yung panganay, doble, triple sa bunso. O mas higit pa. Or baliktad. Any other way, kung anumang way mangyari. Halimbawa, hingi ka sa nanay mo ng pera. Hindi ka bibigyan ng 100 or 200 para sa ganito. And then pagdating dun sa kapatid mo, naglawas agad ng 500 or 200. Diba? Unfair. Isipin ninyo, pagkabata pa lamang natin, meron na tayong ganong mindset. No? Nalalaman na natin yung patas at hindi patas. Diba? Hindi naman tinuro sa inyo na, kapag ikaw 200 lang tanggap mo or piso lang nakuha mo sa kanya 5, magreklamo ka or magano. Diba?
Bagaman, syempre, abang tayo lumalago, hindi na tayo nag-tantrums. Diba? Pag hindi patas, hindi ka na nag-tantrums o nagdadabog. Pero isipin nyo, nung bata pa tayo, alam na natin yung patas. Diba? Nasundan nyo ba? Alam niyo ba yung patas? Mga kapatid. Okay. I hope na nasundan niyo ako. So, alam niyo na yung patas. Meron na kayo nung idea kung ano yung less than or greater than. Ang mga nakukuha mo. Kapag meron yung isa na mas higit sa'yo, o kapag meron yung isa na mas nakakalamang sa'yo, nagkakaroon ng pagkainggit. At para bang nasabi natin na, ba't ikaw meron? Ako wala. Parang hindi naman patas, hindi naman tama. Diba? So, mula pagkabata, ang nature ng tao ay malaman ang patas. Okay? Malaman ang fair and not fair. Malalaman niya mula sa pagkabata, ang equality ay meron na sa mga tao. Okay? So, sundan niya lamang ako, introduction lamang yan. At same thing doon sa nangyari dito sa parable, ano? Nalaman nila na, hey, di patas yun. Ang dami namin ginawa. Ang dami kong pinaghirapan. Hindi patas yun na parehas lang kami. Nakalimutan, diba na nung last time, kung maalala nyo, nakalimutan nila yung kanilang original na kasunduan na 1 denarius lang. Dahil, diba? Dahil nadama nila na hindi patas yung nangyari. Nadama nila na 12 hours yung isang trabaho, yung isa 1 hour lang, at pareha sila natanggap, hindi patas. Hindi tama yun. No? That's so unfair. At bilang Kristiyano, sabi tayo sa mga spiritual na mga bagay, no? Bilang Kristiyano, hindi lamang tayo basta naghahanap ng patas. Di ba? Di ba? Gusto natin patas, di ba? Tama po ba? O ba gusto nyo nakakalamang tayo? O, di ba? So, ba gusto natin yung, tama, patas lang, normal lang. Pag may discussions, kapag may, halimbawa, may inaayos, gusto natin yung patas na judgment. Tama po ba? Ayaw natin ng, diba, may pinapanigan, team pula, team puti. Gusto natin patas. Tama po ba, mga kapatid? Tayo yung mga Kristiyano, gusto natin ng patas, and then at the same time, tayo rin ay dapat promoter o enforce ng kapatasan, ng pagiging patas, ng pagiging fair. Bilang Kristiyano, hindi lamang tayo naghahanap na dapat patas ang judgment, patas ang lahat, kundi tayo rin naman ay nagiging fair para sa iba. Tama po ba? No? Kung paano si Kristo, dadaan natin. Kung paano si Kristo ay just God, tayo rin naman ay nag-promote o gumagawa, nag-enforce ng pagiging patas. So bilang Kristiyano, o sabi ko nga bilang bata, alam na natin yung patas, lalo na ngayong Kristiyano tayo, sa mga nakikinig, alam natin na dapat lahat ng bagay ay, fair. Right? Okay? Pero, sa mundong ating kinabibilangan, kapag tayo tumitingin sa labas, kapag tayo tumitingin sa paligid natin, of course, hindi tayo pwede magbulag-bulagan. May kita natin na there are things na unfair. Tama po ba? Hindi pantay-pantay ang ating mga economic classes. Hindi lahat mayaman, hindi lahat mahirap. Diba? Hindi lahat ay may trabaho, hindi lahat ay mayroong education. Kung sa mga spiritual na bagay, hindi lahat ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Diba? At sa mundong ating kinabibilangan ay punong-puno ng divisions, ng classifications, na ganito yung may mga pinag-aralan, ganito yung mga mayaman. At, diba, may mga nagsasabi pa nga na hindi naman nila pinili na maging mahirap. Diba? May mga ganon. Hindi naman nila pinili na ganito, ganyan. At nasasabi nila, we are living in the world na unfair. Okay? Buhay sa mundo na hindi patas, hindi tama. At nakaranas na kayo marahil
na magawan ng unfairness sa inyong buhay. Marahil nakaranas na kayo na makadama na unfair ang mga nangyayari. Na para bang hindi umaayon sa'yo. Sabi nga nila, hindi umaayon sa'yo yung tadhana o yung forces. Diba? We are living in the world, in an unfair world. So, nagkakaroon ng katanungan ngayon, even Christians, so nagbasa-basa rin ako kagabi, even Christians, nagkakaroon ngayon ng mga ganitong katanungan. Lalo-lalo na yung mga nasa labas, yung mga hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. But more so, even Christians, nagkakaroon ng ganitong katanungan. Is God fair? Yun yung ating pag-uusapan ngayon. Patas ba ang Diyos? So nagkakaroon ng katanungan sa labas, di ba? Pag alimbawa may naka-encounter kayo na hindi naniniwala sa Diyos, kung may Diyos, bakit ganito? Naghihirap sila dito. Mayaman yung iba dito. Hindi ba patas ang Diyos? Nakuha niya yung kung saan niya pinanggagalingan yung tanong. Nakuha niya ba? Nasusunod niya ba mga kapatid? And of course, bilang Kristiyano, alam natin ang sagot. Yes. Pwede tayong tumayo, pwede tayong umuwi. Yun yung sagot doon sa tanong. Is God fair? Yes, He is fair. So pwede natin tapusin yung sermon, di ba? Okay. And yet, bakit nagkakaroon ng even Christians or even believers, nagkakaroon ng ganong katanungan? Ng doubt. No? Na para bang all tides are against them? Na para bang ang problema ay against sa kanila? At para bang hindi tama yun? Nakukuha nyo? Nagkakaroon sila ng ganong idea na ano ito nangyayari? Parang, ang dami ko namang ginawa na mabuti for the ministry. Halimbawa, ang dami ko nananalangin na naman ako. And yet, para bang hindi ayon sa kanyang tadhana, bakit hindi ako nakapag-perform ng aking ministry or so on and so forth? Bakit hindi ako napupunta sa pinaka-aasam-asam ko na piano? And magaling naman ako. Diba? So even believers, kahit hindi salitain, nagkakaroon ng ganong idea. No? Sundan nyo? Nagkakaroon ng ganong mindset. Nagkakaroon ng ganong doubt. Even if alam natin na ang Diyos ay patas, ano bang synonyms ng fair? He is just. Diba? Just is synonym of fair. He's, sabi nga dun sa isang talata, Deuteronomy chapter 32, basahin natin, verse 3 to 4. Ito na yung pinakasagot actually, kung ang Diyos ba ay patas. No? Sabi dun, for I proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. He is the rock. His work is perfect, and for all His ways are justice. Are just. Sabi pa doon, a God of truth and without injustice. Nakuha nyo? Mga kapatid, righteous and upright is He. So yun yung sasagot sa tanong, di ba? Is God fair? Yes. Yun yung mabilis sa tanong. Patas ba ang Diyos? Oo. Sabi dito sa ating binasa, His ways are justice. Ang kanyang mga lakad, ibig sabihin, yung mga bagay na pinapakita rin sa ating Panginoon, di ba? Ang sabi sa isang talata, kung ano yung mga lakad ng Diyos, yun yung ating lalakaran din. Right? Kung ang kanyang lakad ay justice, ang ating mga lalakaran din naman ay justice. Nakuha nyo? So, ang lalakaran natin ay patas. Ay tama. Sabi pa nga doon, wala siyang ginagawa, siya ay Diyos ng katotohanan at walang injustice. Nakuha niyo ba mga kabataan? Walang ano ba tagal ng justice? Walang, no, hindi siya hindi patas. Okay. So, ang kanyang daan ay right, truth, justice. Okay? Without injustice, walang impartiality, ibig sabihin, walang kinikilingan. Ano pa yan? Walang pinoprotektahan.
Yung walang, tawag dito, walang pagpipili ng tao, walang sino man pinapanigan, His works are perfect. Do you believe that, mga kapatid? Not reckless. Not reckless. He is just. He is fair. At kung naniniwala tayo na ang Diyos ay kontrolado niya lahat ng bagay, if we believe that He is the one behind all of these things, naniniwala po ba tayo? Naniniwala ba tayo na ang Diyos, lahat ng bagay ay kontrol niya? Okay? So if we believe that, then ang ating mga buhay din naman, ang ating mga lalakaran din naman ay just, righteous, patas, fair. Nakukuha nyo? So we are walking on a fair road. Patas. Justice. Hindi tayo lumalakad on injustice. Ang Diyos ay kailanman hindi naging unrighteous or injustice. Tayo lamang yung ganun, mga kapatid. Sa ating buhay dati, marahil napag-usapan natin before, no? Nag-take advantage tayo sa ibang mga tao to do this, to do that. Nagkakaroon tayo ng, sabi nga nila, yung talangka mentality para maunahan isang tao, maswapangan o maano man. Nagko-compete tayo. And yet, right now, tayo mga Kristiyano, tayo mga kabataan, tinawag tayo ngayon sa isang landas na patas. Okay? Nasundan nyo ba? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Tayo ngayon ay tinuruan ng Diyos na lumakad dun sa patas na daan. On a righteous path. On a fair path. Without impartiality, without injustice. Pero bakit, sumabalik tayo sa tanong, no? Pero bakit dumarating yung pagkakataon na para bang unfair? If God is in control, at kung Diyos hindi siya nagabago, sabi nga sa isang talata, yesterday, He is today, He is tomorrow, He is forever. Diba? Sabi sa isang talata, kung ang Diyos ay justice, or fair, or upright, good and upright, how come na dumarating tayo sa mga pagkakataon na para ba nararamdaman natin na we feel para bang unfair? O kaya naman, nagkakaroon tayo ng questions in mind na kino-compare natin, sinasabi natin, bakit si ganito? O bakit siya ganito, ganyan? Bakit siya mas maayos ang kanyang buhay? Or even kahit hindi natin kina-question, pero nagkakaroon tayo kapag nagubulay-bulay tayo, bakit ganito? Ba't ang kanyang kalagayan ay ganito? Bakit siya ay ganito? And yet ako nag-isikap naman, etc. Pero nandito pa rin ako sa mababa. Nasusunod niyo? At lalo-lalo na sa mga ministry, pinag-iingat tayo dyan ng ating Panginoon na nagkakaroon tayo ng ganyang mindset. Ganyang idea na para bang there is a hierarchy na para bang may promotion, demotion. All of these are equal in God. Okay? So, bakit ganun? Nagkakaroon tayo ng ganong ideas, ganong mindset. And I do believe that you are more than ready sa inyong mga gifts. No? Tayo ay, of course, nare-ready pa rin tayo ng ating Panginoon. Sinasanay, pinapalago. But I do believe that you have each and every one mga gifts. Tama po ba? Meron tayong mga gifts of singing, gifts of pagtugtog, gifts of sa pagngangaral. And yet, why is that? Why? Ba't hindi ako sinasalang? Ba't hindi ako You get the point, mga kapatid? Ba't ganun? Of course, duwarte pagkakataon na naaalis tayo sa isang ministry dahil sa ating mga ginagawa. We know that. At yun yung naisa din, patas naman. Okay, fair enough. Dahil nakagawa ng pagkakamali, inalis ako sa ministry. Patas, okay. Dahil ganito, medyo ganito yung pagkukulang, rest muna. Okay, fair. Pero, nagkaroon ba kayo ng ganong katanungan na para bang, unfair naman yata, sobrang tagal na ata ako nag-aantay. Unfair naman, sobrang pinag-pray ko to. Pero wala pa rin. Okay?
Binasa natin kanina, He is fair, He is just, He is righteous. At yun ay hindi magbabago. Even if, kung nakakaranas tayo ngayon ng unfairness, o ng mga pagkakataon na para bang hindi patas ang lahat sa mundo, bagaman alam natin na He controls everything, di ba? He controls, ang Diyos ay merong power para sa atin, sa ating mga buhay, di ba? Kaya niyang, sabi nga, palambutin ang puso ni Paraon. So even if kung mag-a-apply ka ng mga trabaho, katulad ng example ko kanina, di ba? Kayang gawin ng Diyos, patas yun, na yung HR na ina-applyan mo ay hindi siya kumikiling dun sa iba, patas kayo ng chance. Di ba? Totoo na ang Diyos ay patas, pero hindi base sa perspective mo ng patas. God is fair, He is just, but not on your perspective of fairness. Nasundan niyo? Kaya nagkakaroon ng questions in mind na para bang hindi patas ang ganito, hindi tama ang ganito, bakit ako nandito, bakit siya nandun, bakit siya mayaman, bakit siya may trabaho, ako wala. Kaya nagkakaroon tayo ng ganong ideas, even if ang totoo naman ay ang Diyos ay patas, no? Nagkakaroon tayo ng ganong ideas, it is because tinitignan natin ang kapatasan ng Diyos sa ating paningin. Okay? Tinitignan natin na para bang nasa standard mo. Ang isang patas na bagay ay kailangan kaparehas ko. Nakukuha nyo? Para bang, kawang sinabi, kapag, alimbawa, kung gusto mong patas, kailangan lahat sila bumaba sa standard mo, lahat sila umangat sa standard mo. Diba? Without thinking, without having in mind na ang Diyos, siya na mismo ang nag-set ng standards. Hindi tayo. That's right. Okay. Sabi nga sa St. Alato sa Isaiah chapter 55 verse 8, ang ating mga kaisipan, ang ating mga standards, ang ating mga mindsets, ang ating mga landas, ay hindi katulad sa Diyos. Meaning, ang ating mga idea na ang isang bagay ay patas, isang bagay ay tama, ang isang bagay ay mainam, ito ay iba sa paningin ng Diyos. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Kung gusto niyo ng patas, diba? Patas na, patas tayo lahat maganda trabaho. So, patas yun eh. Lahat ay may trabaho. Patas yun. Nakuha nyo? May mga ilan sa ating mga kapatid na, medyo nag-struggle, nahihirap sa trabaho. Kahit, diba? Kung gusto natin na patas, lahat tayo. Maganda trabaho. Lahat tayo same company. Lahat tayo same sahod. Lahat tayo same na lahat. Same privileges, same benefits. Diba? Patas. Yun yung patas. But you see, of course, as we know, hindi ganun na nangyayari. Diba? Sa iba't iba tayong trabaho, iba't ibang ating client, iba't ibang ating nakasalamuha sa libutan, iba't iba tayo ng buhay. No? Kung gusto natin patas lahat, edi dapat sa isang pamilya na lang tayo, na mayaman, wala tayo, pantay-pantay. But no. Actually, alam nyo ba, kung babalikan natin yung binasa natin kanina sa Matthew, balikan natin. So, Matthew chapter 20, alam nyo ba, may kita natin doon yung pinaka-tema, actually, nung ganong kaisipan. No? Parang unfair. Okay. So, nabasa natin doon na yung pinaka parang hinaing ng mga nagtrabaho sa kinaumagahan ay ganito. No? Bakit marami akong tinrabaho, pero bakit pati yung mga nagtrabaho ng isang oras, parehas ka nang ibinigay? Bakit siya, unti lang tinrabaho? Bakit ako, ang dami kong tinrabaho? Pero parehas lang kami.
Kung i-atras niyo pa sa chapter 19 ng Matthew, may kita niyo doon yung, sa mga last verse, may kita niyo doon ang sabi ng disciples, after ni Jesus makausap yung mayaman na lalaki, di ba? Sabi doon ng mga disciples, iniwan na namin lahat, ano yung matanggap namin? Anong makukuha namin? Bakit yung mayaman siya eh. Pero kami, iniwan namin lahat, anong sa amin? Nakuha niyo? So, pinaka-underlying tema doon, yung pinaka-tema ng kanilang mga kaisipan ay, kaya sinabi ni Jesus yung parable, is yung sarili nila na kinukumpara sa iba. Okay. Ang pinaka-common na perspective ng tao, kaya masabi niyang hindi patas, ay ang pagkumpara sa iba. Nakuha niyo? Magkumparahan tayo, of course, di talaga patas dahil payat kayo. May kalakihan ako noon. Di patas. Ang pagkumpara sa iba ay, nagkakaroon ng kaisipan na hindi patas. Kinumpara ng mga first hour workers, yung sahod nila sa 11th hour workers. So, kinumpit nila, mga talino kasi, mga mathematician. So, 12 hours ako nagtrabaho, divided by 1 denarius. So, 1/12 yung kada oras ko. Yung mga 11th hour workers na isang oras nagtrabaho, 1 divided by 1. Sabihin, 1 hour is equals to 1 denarius. Amantalang ako, 12 cents. 1/12 cents. Diba? Tatalino kasi. That's why, nakita nila, nalugi sila. Nakuha niya? So, pag nagsimula tayong magkumpara, pag nagpasimula tayong mag-compute, nakikita natin na lugi tayo. Unfair. Talo tayo. Pag nagpasimula tayong magbilang ng ating mga nagawa, kumpara sa iba, kapag nagpasimula tayong magbilang ng edad mo, 10 years na kaya ako. 20 years na kaya ako. Or 15 years. Wala pa naman siguro naka 20 years sa inyo sa youth. 15 years na kaya ako. 10 years. 5 years. Pag nagpasimula tayo magkwenta, magbilang, doon pumapasok yung, parang unfair. At ganun, mas tagal na ako, mas mukha na akong mature. Right? Masundan nyo? Doon na pumapasok yung kaisipan na binibigay ni Satanas na unfair. Nagiging unfair yung paningin mo. Nakikita mo ngayon yung mundo, nakikita mo ngayon yung paligid na para bang unfair at against sa'yo. Okay? Pag nagpasimula ka ngayon magkumpara, pag nagpasimula ka ngayon i-take account ang bagay ng iba, it seems unfair. Pero even if ganun ang ating kaisipan, hindi nagbabago ang salita ng Diyos na siya ay fair. Naunawan niyo po ba mga kapatid? Kung ang sanlibutan ay gawan kayo ng hindi maganda o maging hindi patas sa inyo o kaya naman ang paningin mo sa mundo na para bang ang gulo parang hindi patas. Bakit ako di ba? Ba't ako nandito na sa mababa? If you think like that, hindi magbabago ang katotohanan ng Diyos, siya ay nananatiling patas. Nakuha niyo ba mga kapatid? Hindi magbabago ang katotohanan. Sabi nasa atin kanina, He's the same yesterday, today, and forever. At ang pagiging patas, hindi sa paningin mo, kundi sa paningin ng Diyos, it is above our perspective. Higit ito sa ating mga nakikita. Dahil ang ating mga nakikita ay bagay ng iba. No? Dahil paningin natin, syempre, hindi natin nakikita yung ating sarili. Diba? Yung iba, yung bagay ng iba. Yung ugali ng iba, yung meron yung iba. And I hope and I pray na wala tayong ganong mindset, ganong idea, na para bang ito may advantage siya dahil ganito siya. Ito may disadvantage siya dahil ganito siya. I hope and I pray, mga kapatid, na wala tayong ganong mindset, especially pag tayo tutungtong sa mga ministries.
There's no unfairness here. And I do believe that God is judge. Is a judge. Is a just judge. At patas sa lahat ng kanyang mga decisions. Okay? So wala nawa sa atin na magkaroon ng ganong idea or mindset na hindi patas, hindi fair. It is because, sino ba ating sasamba? Ang Diyos na patas. Ang Diyos na righteous. Yes, He is fair. Not on your perspective. Hindi sa iyong paningin. Hindi sa iyong point of view. Hindi sa iyong mga standards. Hindi sa level na sineset mo sa iyong sarili. But God is fair on His own level. He is above your level actually. Higit siya sa iyong paningin. Sabi nga sa atin, minasa kanina, He is above your vision. He is above your ways. His thoughts are above all else. At lahat ng bagay ay natatanggap natin mula sa Diyos. Okay. Blessings from God, material things, it is also from God. Dahil siya nagpaintulot ng mga bagay na makuha natin. Sahod ninyo, mga time ninyo, spiritual blessings, it all comes from God. Sabi nga sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him. See? Sabi nga sa isang talata, wala rin pagkatangi ang Diyos. Pangalan, hindi niya tinatake account. Ganun man kasikat, ganun ka man ka-educated, hindi ito binibilang ng Diyos. Bagkus, ang sabi dito, every spiritual blessing is given to you. Ano pa? Sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Do you believe that, mga kapatid? So from above, He has given you every good and perfect gift. Nagmumula sa taas. It comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Walang pagkatangi, walang pagkilala, pagrespeto sa isang tao dahil sa ganito, ganyan. He is fair. He is just. So, in-establish na natin yun. He is just, and kung sabi nga sa isang kanta, no? Every promise in the book is mine. So, ibig sabihin, lahat ng pangako, walang mas nakakahigit, walang mas nakasobra, lahat ng pangako ay pinagkalob sa'yo ng Diyos. Ang healing ay para sa iyo. Ang blessings ay para sa iyo. Ang mga pagpapagaling niya, pagpapalakas niya ay sa'yo. Wala dito nakakaangat. Do you believe that? Walang sino man nakakaangat. Walang sino man dito na may extra benefit. Okay? Kundi lahat tayo, sabi dito, lahat tayo ay tumanggap mula sa Diyos. Walang sino man ang nakahigit. Because God is fair. God is just. Okay. Babalik tayo sa binasa natin kanina dun sa landlord ulit. Sabi nga dun sa verse 25, ano? Sabi nga dun, nung nagreklamo yung mga nagtrabaho, sabi niya, dun, di ba nag-agree tayo na 1 denarius lang makukuha mo? 1 denarius makukuha nyo. Di ba yun yung pangako? Di ba pinangakuan tayo ng Diyos ng blessings? Of course, blessings makukuha mo. Kung gaano karaming in store para sa iyo, ganun din karaming in store para sa iyong katabi. Ganun din karaming in store para sa iyo na sa likuran. Di ba? Dahil ang pangako ng Diyos, 1 denarius. Ang pangako niya sa iyo, blessings na umaapaw,
healing, na kalakasan. He will be with you. Wala dong mas higit na ang Diyos mas higit sa iyo kaysa sa kapatid mo. Sabi lang doon sa talata, mas higit siya sa iyo kaysa sa sanlibutan. Hindi doon sa katabi mo. Okay. Sabi ng landlord, and I also, sabi niya doon, gusto niya na, and I also want them to have what you have too. Okay. Sabi pa niya doon, is it bad to do what I want on my own things? Masama ba na gawin ko yung mainam? Sabi pa niya doon, masama ba? Sabi niya doon, is your eye evil because I am good? Dahil binless niya ng same amount yung 11th hour worker, same amount of money, masama ba ang iyong paningin? Nandidilim ba ang iyong paningin dahil parehas ko naman kayong binigyan ng tamang compensation? Tayo ba mga kapatid ay pinagkalooban ng Diyos ng kanyang mga pangako? Diyan ba kayo? Tayo ay pinangakuan ng Diyos ng mga bagay dito sa banal na kasulatan. Pinangakuan niya tayo ng kagalingan, kalakasan. Natanggap niyo ba yon, mga kapatid? Okay. Sabi, kung ika-quote ko lang yung sinabi sa verse 25. Is he evil? Is the landlord evil? Kung nakagawa siya ng mabuti din sa iba. Diba? Kung pinagapalan ng Diyos ang iyong kapatid, masama ba ang Diyos? Diba? Kung nagkakaroon tayo ng idea na para ba mas nakakahigit ang sino man sa atin, masama na ba ang Diyos? Dahil dahil mabuti siya sa isang kapatid. Nakuha niyo yung kaisipan? Masama ba ang Diyos na dahil mabuti siya sa isa? Wag na mangyari maging ganun ang ating kaisipan. Because He is fair, He is just. Not on your point of view, but on God's point of view. He is fair. Now, kung isipin natin na life is not fair, bagaman may katotohanan, pero our life is hidden with God, di ba? Ang buhay natin na natatago na sa Diyos. Marahil masabi natin na life on this earth ay marami talaga unfair. Unfair dahil mga mayaman, yung mayaman palalo, yung mga sa tayo lang na nasa gitna lang ay talagang lalo pa nababawasan. Minsan. It's unfair. You may say that life is not fair. And gusto mo, of course, na naglulong ka rin na Lord, bless us. At minsan, marahil inisip mo na gusto mo maging fair dahil ikaw ay Kristiyano. You want things to be fair. But listen, sabi ko nga, ang ating mga buhay ay natatago kay Kristo. God has made everything fair for you. Marahil sa paningin mo, it may seem not fair. Parang hindi tama. Hindi patas. Dumadanas ako ng ganitong trial, bakit sila hindi? Dumadanas ako ng ganitong problema, bakit sila hindi? Hindi patas, hindi tama. But you see, kung magsisimula tayong i-close ang ating mga pagkukumpara sa iba at magpasimula tayong tumingin pataas, may kita natin, God has made all things fair. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, no temptation has overtaken you except such as is common to man. Ibig sabihin, walang anumang tukso, walang anumang trial na nalalagpas sa'yo. Patas ba? Okay ba? Okay ba ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Patas ba ang Diyos? If you are given a temptation na para bang mahirap, na para bang hindi tama, inisip natin, hindi tama, hindi fine, hindi fair,
unfair ang mga bagay sa paligid, ang pangako ng Diyos, ang sabi niya dito, He has given you a temptation na hindi lalagpas sa'yo. No? But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Is it fair, mga kapatid? Patas ba? Kung anong level ninyo? Of course, sabi nga sa nasulatan, sabi nga dun sa talatang ating binasa kanina, may nauuna, kung dadiretso nyo pa doon, may nahuhuli, nauna. So, hindi naman tayo sabay-sabay nagsimula. May mga edad tayo na kung kailan nagsimula. At yung mga of course, sa mga matagal na, may mataas na yung kanilang level. Mataas na yung kanilang tolerance, sabi natin. Pero ang maganda dong bagay, walang anumang tukso, walang anumang trial na lalagpas sa iyo. Kahit anong level ka pa, kahit level 100 ka na, kahit level 20 ka lang, level 100 ka na, walang bagay na lalagpas, higit sa iyo. Is God fair, mga kapatid? Patas ba ang Diyos? Patas ba? But God is faithful and everything He lets to pass, it will be fair. And He will make sure, God will make sure that you can overcome it. Okay? Sabi pa nga sa isang talata sa Romans chapter 8, verse 28, do you love the Lord, mga kapatid? Mahal niyo ba ang Diyos? Sabi doon, all things work together for good. Not unfairness. Hindi sa pagiging unfair. Hindi sa anumang mga advantage na o disadvantage na bibigay sa ng Diyos. But all things, for them that love the Lord, it work together for good. Para sa ikabubuti. Ano pa? Kung titignan natin ang story ni Jesus, sa pagkatapos, kung titignan natin ang story ni Jesus, marahil masabi natin kung babasahin natin word for word, o kung hindi pa natin kilala gano'n si Jesus, para bang unfair na napako siya. Wala naman siyang ginawang kasalanan. Nakuha nyo? Wala siyang ginawang pagkukulang, wala siyang ginawang pagkakamali, but still, diba, napako ang walang sala. Okay? Parang unfair, no? Unfair. Wala kang ginagawa eh. Diba? Parang pag tayo, diba? Wala nga akong ginagawa eh. Ako yung sisisihin mo, ako yung... Ba't ganun? Unfair. Pero si Jesus, may kita natin, masabi natin, on our perspective, siya na ata yung pinaka may unfair na storya. Wala nga siyang ginagawang mali. Napako sa krus. One of the mga kahiyahiyang, katakot-takot na mga punishment on that time. Diba? It may seem that Jesus is crucified unfairly. Kahit sabi nga ni Peter sa Matthew chapter 16, di ba? Verse 23, sabi niya doon, "Wag nawa mangyari sa iyo." Sabi ni Jesus, mamamatay ang anak ng tao at sa ikatlong araw siya mabuhay. Sabi ni Peter, "Wag nawa mangyari sa iyo." Unfair 'yon, hindi patas, hindi tama. Sabi ni Jesus doon, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Kinakailangan mangyari ang kinakailangan mangyari. But you see, it may seem unfair. Kung paningin natin unfair, sa perspective natin, sa point of view natin unfair, na para bang iniwan siya ng Diyos. But you know what, mga kapatid? Nangyari yon actually because God is just. He is fair. Alam niyo ba kung bakit? Walang sino man, walang anumang bagay na maaaring makatubo sa ating mga buhay. And the only fair thing to do, at ang tanging bagay lamang na maaaring gawin, ay upang isang walang kasalanan ay mamatay. At ang dugo ni Kristo Jesus, hindi lang siya basta dugo na walang kasalanan, kundi dugo ito na banal. Nagkaroon ng fair exchange, ng divine exchange.
It may seem unfair sa paningin ng sanlibutan na para bang walang kasalanan, pinako sa krus. Pero ang totoo niyan, behind the scenes, it has become fair, it has become just. Para mamatay si Kristo Jesus sa krus at para kayo naman ay maligtas. Matubos. Yun yung fair exchange. The blood of Jesus, yun lamang ang pwedeng may tumbas para sa inyo. Dahil pag tayo namatay, hindi natin kayang tubusin lahat ng tao. Nakuha nyo? But only the blood of Jesus Christ ang nakapagtubos, ang naging patas, ang naging tamang kabayaran para mabayaran ang ating mga pagkakasala at pagkakautang. Sa pagkatapos, ang mindset ng tao ng kapatasan or ng fairness ay karma system. Dala natin ito marahil before, no? Alam natin yung karma system, kung anong ginawa mo, babalik sa'yo. Diba? Kung gumawa ka ng masama, mangyayari sa'yo masama. Kung gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo ng mabuti. Diba? Yun yung ideal na patas. No? Patas, syempre, pag gumawa ka ng masama, tama lang na bumalik sa'yo masama. Kung gumawa ka ng mabuti, tama lang na bumalik sa'yo mabuti. Yun yung kaisipan ng tao na patas, karma system. Kung mabasihan natin sa ganung system, kung mabasihan sa ganung sistema, ano mangyayari sa atin? Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Sino dito ang nagkasala? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So kung tayo nagkasala, ang kabayaran ay kamatayan, nasaan kaya tayo ngayon? Diba? Ilan bang nagawa mong kasalanan? Ilan nagawa mong kasalanan, pagkakamali, at ang katumbas nun ay kamatayan. Now, that is fair. Diba? Yun yung patas eh. Nagawa kong pagkakamali, mamatay ka. Yun yung patas sa paningin ng tao. Sa karma system, yun yung patas. If we are sinful, we will go to hell. But listen, hindi nagtatapos din yung verse. But the free gift of God is eternal life. Ibig sabihin, ang Diyos ay patas. Pero, actually, He is not only fair. He is also gracious and merciful. Hindi niya tinumbas sa level ng kasalanan mo ang level na makukuha mo na parusa. Sabi pa nga sa isang talata, ang inyong mga kasalanan ay nilimot na, and I hope and I pray, kayo rin naman ay nililimot nyo na ang inyong mga kasalanan. No? Sabi doon, hindi ito binilang sa'yo. Hindi ka na-take account. Ang nangyari, hindi na tinumbas sa'yo ang mga nagawa mo. Bagkus, ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya. Sa paningin ng tao, hindi patas yun. Diba? Kung magbabayad sa'yo ng iba, hindi naman tama yun. Dapat ikaw magbayad. But God is not only fair, He is also gracious. Ano pa? No? Sabi nga sa Ephesians chapter 2, sabi dun sa Romans chapter 3, verse 23 to 26, for all have sinned and fall short of the glory of God. We are now being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. He has become a propitiation by His blood. And through faith, to demonstrate His righteousness. Ang kanyang kabanalan. Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace, you have been saved through faith. And it is not on your own doing. Hindi to karma system. Hindi to pag nagkamali ka, mapupunta sa impyerno, ganding kabigat yung sa impyerno. O pagka ikaw ay gumawa ng mabuti, ganding kataas sa langit. Hindi ganon. But it is a gift of God.
Hindi ito nabilang sa ginawa mo. Hindi ito nabilang sa mga pagkukulang mo, pagkakamali mo. Itong kaligtasan na pinagkaloob sa'yo ng Diyos, it is a gift. Mga kabataan, ito ay regalo sa'yo ng Diyos. And that is why hindi natin inaaksaya, hindi natin ito pinapalipas ng panahon. It is a gift of God. It is more than enough. Higit pa to sa patas. Nalagpas-lagpas na. Nasundan nyo? Higit pa yan sa patas. Salamat na lamang ang Diyos. Sabi ko nga, He is not only just, He is not only fair, but He is also merciful. He is also gracious. Romans chapter 8, verse 18. Ang sabi doon, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Now, tell me, brothers and sisters, kung patas ba yun? Patas ba of course, magdudusa ka dito, tapos higit pa yung darating? Hindi patas yun sa paningin ng tao, di ba? Kailangan kung gano'ng karami nagdusa, gano'n lang din makukuha mo dun. Nakuha nyo? Kaya yun yung equality na iniisip ng tao. Pero ang sabi dito ng salita ng Diyos, yung ating mga dinadanas, higit pa yung ating makukuha doon. Nakuha nyo ba, mga kapatid? Hindi patas sa paningin ng tao. Pero God, He's not only fair, He's also gracious. It may not look like a fair exchange. Nagdusa ka ng onte, para bang sa 11th hour workers, no? Yung mga baguhan, of course, nagdusa lang ng onte. Malapit na magbalik ang Panginoon, di ba? Nagdusa ng unting mga taon na lang. Mantalang sa mga tagal na, halos namuti na buhok dahil daming pagdurusa. Pero, but I thank God, He is not only just fair, He is also gracious. He is also merciful. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo magtatapos na sa ating gawain. Palayan pa tayo ng ating Panginoon at ang mga binasa natin na mga salita niya. Pabalik ko po sa ating MC ang pagkatapos at pagbasa ng ilang mga prayer request kung meron. Tayo yumukot manalangin. Dakila namin Diyos sa mga sandaling ito na kami nagpapasalamat that you are not only a just God. Of course, Lord, you are a just God. Ikaw ay Diyos na pagkapantay-pantay. Ikaw ang Diyos that is righteous. Nagpapasalamat kami na hindi lamang yun yung attribute mo, Diyos. Dahil kung kapatasan lamang ang pag-uusapan, hindi kami worth it. Hindi kami worthy sa mga bagay na aming natanggap ngayon. Kung kapatasan lamang pag-uusapan, kami ay papupunta sa destruction dahil kami makasalanan. But praise God, you are not only just, you are also gracious. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo na yan. Salamat sa pag-ibig mo na yan, na hindi sa aming mga gawa, bagkus ito ay pinagkaloob mo as a gift sa aming mga buhay. Pagpalain mo mga kabataang ito, at huwag na pumasok sa kanilang isipan na ang unfair ng mga pangyayari. Unfair naman ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, but they may see and know na mga bagay na ito ay hindi tutumba sa darating. Ang mga sufferings na kinakaharap nila ngayon ay hindi tutumba sa darating na naghaantay para sa kanila. Pagpalain mo mga kabataang ito, anong gano'n mang kalaki o kalit na kanilang dinadaanan, ikaw, O Diyos, ang mag-lead sa kanilang landas. And they may know that you are the just God, the fair God. At kung may mga tao man na marahil magsabi na maggawa sa amin ng mga unfairness, you are the God of vengeance as well. Ikaw, O Diyos, ang siyang nag-judge rightfully. Praise God. Salamat, O Diyos. Hindi mo kami natulan sa iyong galit, bagkus kami ay pinagkalooban mo ng pag-ibig. Palain mo mga kabataang ito, ikaw, O Diyos, magpala sa mga salitang aming binasa. You are the just God, you are the gracious God, you are worthy to be praised and honored sa mga sandaling ito. We bring back to you all the glory and honor and praises in the most precious name of our Lord Jesus Christ, who is just and gracious. Amen and amen. Let's sing the song, He Looked Beyond My Fault. Babalik ko po sa ating MC. Amazing grace shall always be
that grace that bought my liberty. It is the grace of God that by your own doing, I do not know just why He came to love me so. Yes, but He looked beyond all your faults, my faults, and saw my needs. Praise God. Let's sing the song with all of our hearts. I shall forever lift. I shall forever lift my eyes to Calvary. Praise God. To view the cross where Jesus died for me, for you and me, mga kapatid. Hallelujah! How marvelous the grace that caught my fallen soul. Hallelujah! Praise God. He looked beyond. Let's sing one more time the chorus. My fault and saw my needs. I shall forever lift. Let's lift our eyes. Let's praise the Lord. I shall forever let us forever lift my eyes. Hallelujah. Ating palakpakan ating Panginoon sa gabing ito. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, hallelujah, sa kanyang mahinam na mensahe. Hallelujah. Sa gabing ito, amen. Alam kong lahat tayo pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Maring umupo tayong pananalian. Hallelujah. Sa gabing ito. At ating basahin ang mga prayer request. Hallelujah. Bago tayo ay magtapos. Amen. Sama natin sa prayer request. Unang prayer ay mula kay Brother Mark Diaz. Prayer request ni Brother, pinagpalang gabi sa pangalan ng Panginoon, Kristo Jesus, mga kapatid. Dalangin ko sa Panginoon na mapanumbalik ang pisikal kong kalakasan, gayon din ang patuloy na pag-iingat spiritually sa akin sa bawat paghakbang, sa bawat araw. Same spiritual guidance din para sa lahat, amen, ng kabataan at sa mga kabataang nagpapasimula sa ministry, amen. Mga nagpapatuloy at sa mga sumusuporta sa gawain, maging sa bawat nagaganap na online sharing para sa mga nakasalumuhang tao sa iba't ibang lugar upang maabot ng biyaya ng Panginoon through His words. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, amen, at mauwi sa Kanya lahat ng kapurihan at pagdakila. Amen. Purihin natin Panginoon. Salamat sa napakainam na prayer request, Brother Mark. Patuloy ka naman pagalingin ng ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. At ganoon sama sa prayer, ang kanyang prayer na kalakasan spiritually, hindi lamang sa kanya, kundi sa bawat isa. Amen. At pagpalain, ganoon din ang mga
Hallelujah, kaluluwang patuloy na nababahigian ng salita ng Panginoon. Amen. Sa mga oras to, mapa-online sharing, mapa-actual, physical na sharing. Hallelujah. Ay sama sa prayer. Hallelujah. Kung paano tayo nagagalak sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung paano tayo nagagalak sa pagligtas ng ating Panginoon, maranasan din to ng iba pa. Amen. Sama sa prayer, mga kapatid. At ganoon din ang prayer request si Brother, hallelujah, Brother Joshua. Prayer request ni Brother Josh, purihin ng Diyos na mabuti. Amen. Sa gabing ito, ang aking kahilingan ay patungkol sa aking pamangkin, Baby Aya, na nakakaranas ng ubot sipon. Kagalingan ay ipagkalob sa kanya. Amen. To God be all the glory and honor and praise. Praise God. Hallelujah. Sama sa panalangin, mga kapatid, ang prayer request ni Brother Joshua na ang kagalingan kay Baby Aya, amen, ay maranasan ng ating ng sanggol ito. Hallelujah. Maranasan niya ang kagalingan sa gabing ito, amen, sa biyaya, hallelujah, ng ating Panginoon. At kung wala ng prayer request, nananyahan ko pa ng bawat san, tayo sama-samang manalangin, tumayo sa Panginoon, amen, hallelujah. At awitin mo natin, amen, ang awit na nagsabing, hallelujah, there's no higher calling, hallelujah. Amen. Kung paanong napakainam na nagpaalala ang Panginoon sa gabing to, amen, na walang ibang mataas na dako, amen, mataas na kalagayan, hallelujah, ay yung ibahaba mo ang sarili mo, amen, na lumuhod ka sa Panginoon at magpuri ka sa Panginoon, na maglingkod ka sa Kanya, amen, hallelujah, na may mababang puso, hallelujah, ito yung mataas na dako, amen. Kagaya ng mensahe, paalala ng Panginoon sa gabi ito, walang anumang posisyon, amen, ang pinipili ang Panginoon, kundi yung puso mo, amen, na nagpapakababa sa Kanya. At patuloy natin itong hingin sa Panginoon sa gabi ito. Hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the most high place, Lord. In your presence, Lord, we seek your face. We seek isang pa, hallelujah, hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, hallelujah. Patuloy natin tuhingin sa Panginoon, hallelujah. Na magkaroon tayo ng pusong mababa, hallelujah. Pusong handang magpuri at patuloy na lumuhod sa Kanya, hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne, Lord. Oh, hallelujah, walang mataas sa dako, O God. Kaya ang lugar, O Lord, kung saan, O God, naroon ka, O God. At nais namin, O Lord, itong siyang aming mapupuntahan, O God. Hallelujah, hallelujah. Isa pa, there is no higher, hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne, Lord. Hallelujah, hallelujah. I will glory. Sa ulit pagkakataon, patuloy tayo, hallelujah, na magpuri sa Panginoon at patuloy na magnasa na ipagkaloob ng Panginoon. Hallelujah, ang magandang dako, hallelujah, na pagpupuri sa Kanya. Hallelujah, may bigay nawa natin lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. I'm amazed by your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos.
Purihin natin siya, sambahin natin siya sa oras to. Kaluluwa ko, kausapin natin yung kaluluwa. Magpuri ka sa Panginoon sa oras to. Hallelujah. Gaano ba tayo nagpapuri sa Panginoon? Gaano ba natin binibigay ang mataas na kapurihan sa Panginoon, mga kapatid? Gaano ba natin siya na itataas sa ating buhay? Kung paano sinabi ng awit, I live to worship you. Gaano ba natin binibigay ang ating buhay sa ating Panginoon? Hallelujah. Alam ko maraming pagkukulang, marami pang mga kahinaan, marami pang mga bagay na hindi kaluguran sa harapan ng Panginoon. Pero habang may buhay pang pinagkakaloob sa ating Panginoon, habang may oras pa siyang pinagkakaloob, hallelujah, patuloy tayong mauhaw, patuloy tayong lumapit sa Kanya, hallelujah, at hingin yung nararapat na pagpupuri, hallelujah, na maibigay nawa nating lahat sa Kanya, hallelujah, hallelujah. Minsan pa tayo manalangin, hallelujah, sa ating dakilang Diyos. Minsan pa aming amang Diyos, na mabuti, dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, tunay, O God, na Ikaw na hari ng mga hari, at Diyos sa mga Diyos, O God, ay nagawang magpakababa, O God, para sa amin, O God, na hindi karapat-dapat man lang tignan o niyakapin, O God, ng aming Diyos. Pero salamat sa iyo, O God, dahil ginawa mo ito, O God. Nagpakababa ka, O God, para sa aming mga dukha, O Lord. Kaya naman, purihin ka, O God, sa gabing ito, O God. Walatin ka, O God, sa inyong kabutihan at sa inyong kadakilaan, O God. Dahil wala kami sa oras ito, Lord, kung wala ang iyong biyaya, O God, sa aming mabuhay. Wala kami sa oras ito, Lord, kung wala ang inyong habag at awa, O Lord, na inyong pinagkaloob, O God, sa aming mabuhay. Kaya ano, O God, ang aming ipagmamalaki sa aming mga sarili, O Lord. Wala kaming may pagmamalaki. Wala kaming may pagmamayabang, O God. Dahil kung anumang bagay na nasa amin, O Lord, ay lahat rin naman, O Lord, ay nagmula sa iyo, O God. Kaya naman, O Lord, aming dalangin, patuloy nawa naming maibigay ang narapat na pagpupuri at pagsamba sa iyo, O God. Maibigay nawa namin, O Lord, ang narapat na paglilingkod sa iyo, O God. Maibigay nawa namin ang narapat na tinig, narapat, hallelujah, na makamay, na magpupuri, O God, at paglilingkod sa iyo, O God. Sapagkat, O Lord, batid mo po, O God, ang aming mabuhay. Marami, hallelujah, mga pagkakataon pa, O God, na nagiging mahina. Marami pang pagkakataon, O Lord, na nakakalimot, O God. Marami pang pagkakataon, O God, na nawawalan, O God, sa ayos, O God. Pero salamat, O God, dahil lagi kang nariyan, O Lord, para magsaayos, O God, ng aming mga buhay. Magsaayos, O God, ng aming mga lakad. At magsaayos, O God, ng iyong ministeryo, O Lord, sa panahon ito. Kaya naman, O Lord, kami ay nagpapasalamat sapagkat, O God, tunay, O Lord, na napakabuti mong Diyos, O God, sa aming buhay. Hindi mo hinahayaan, O Lord, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga kabataan sa panahon ito, Lord, ay patuloy, O God, na nalumakad, O God, nang wala sa ayos, O God, na lumakad patuloy, hallelujah, sa kalayuan sa iyo, O God. Kundi, O Lord, na rin ka, O God, patuloy na nagpapaalaala, hallelujah, patuloy nag-uwi ka sa amin, O Lord, kung paano, O God, ang narapat na pagpupuri at paglilingkod sa iyo, O God. And Lord, this our pray tonight, O Lord, na maibigay nawa namin, O God, ang aming mabuhay sa ganang malulugod ka, O God. Ibigay nawa namin, O Lord, ang mga talentong ipinagkalob mo sa amin, O Lord, sa ganang malulugod ka, O God. Maibigay nawa namin, O Lord, ang aming mga buhay, O God, sa ganang malulugod ka, O God. O Lord, ito ang aming nasa, at alam po namin ito rin, Lord, ang siyang desire, O God, sa aming mga buhay, O God. Kaya naman, O Lord, kasamahin kami, O Lord, ng iyong satong Spirit, O God, at patuloy ka, O God, magtupok, O God, sa aming mga buhay, O Lord. Nang sa ganun, Lord, ikaw, O God, ang siya maghari sa aming mga lakad. Ikaw, O God, ang siya maghari sa aming mga puso't isipan, O God. Ikaw ang siya maghari, O God, sa aming mga buhay. O, luwalatin ka sa napakainam na mensahe, O God, sa gabing ito, O Lord, na nagpapaalala sa amin, O God, na walang ibang
posisyon, O God, ang mahalaga sa inyo, O God, kundi ang aming mga puso, Lord, na nagpapakababa, O God, sa inyong harapan, O Lord. And Lord, this our pray, O Lord, na magkaroon kami ng mababang puso, O God, na laging handang lumuhod sa iyo, O God, at magpuri sa iyo, O God, sa anumang okasyon at panahon, O God, na hindi titignan ang aming paligid, kundi ikaw lamang, O God. Kaya naman, Lord, sambahin ka sa gabing to. At nawa, O Lord, pagpalain, O God, ng aking mga kapatid, ang bawat isa, O God, na nakapakinig, O Lord, ng iyong mga salita, O God. At ganun, Lord, ang iyong munting lingkod, O God, na patuloy na nagpapagamit sa iyo, O God, ay patuloy na bigyan, O Lord, ng sapat na kalakasan, karunungan, O God, at kapangyarihan, O God, na gumula sa iyo, O God, para magampanan, O God, ang kanyang tungkulin sa inyong kapurihan, O God. Salamat sa gabing to na napakainam mo, Lord. Hallelujah. At prayer request, O Lord, ng aming mga kapatid, Lord, ay aming sinasama-sama, O Lord, na naidulog naman, O Lord, sa inyong harapan, O God. Prayer request, Brother Mark, O God, ang kadakasang pisikal ay nawa niyang maranasan, O Lord, sa oras ng to, O God, kung siya man ay nangihinang pisikal, O God. At ganoon, Lord, ang sapat na guidance, O Lord, na naghumula sa inyo, O God, upang, O God, ang kanyang spiritual na buhay, O God. Ganoon din, Lord, ang buhay ng bawat isa, O God, ay patuloy, O Lord, na malid, O God, sa buhay kung saan ka malulugod, O God. Sa dako, O Lord, kung saan, O God, nasa matas kaming dako, O God, na nagupuri sa iyo, God. Ito ang aming dalangin, O Lord. At nawa, dalangin rin ng aming mga kapatid, O God, na nawa inyong dinggin, O Lord, ang bagay na ito, O God. Na alam pa man, O Lord, alam namin, O God, hindi ka napagod, O God, na duminig, O Lord, sa aming mga dalangin, O God. Dalangin rin niya, O Lord, hallelujah, pagpalain, O God, hallelujah, ang mga kaluluwa, O Lord, na nababahagian ng iyong mga salita, O God, sa panahong to, O Lord, sa amang mga pagkakataon, O God, na sila'y nababahagian, O Lord, aming dalangin, O God, ikaw patuloy, O Lord, ng mabut, O God, sa kanilang mga buhay, O God, at nawa, O God, ang aming mabuti, O God, at mabiyayang Diyos, hallelujah, ay maranasan nawa nila, O God, ang iyong biyaya at abag sa buhay nila, O Lord, at patuloy ka nawa, O God, na magbangon, O God, mga kaluluwa pa, O God, na magpupuri, O God, at sasamba sa iyo, God, sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Ganun, Lord, ang prayer request, si Brother Joshua, O God, kung paano, Lord, dinanasan niya, O God, na maranasan ng kanyang pamangkin, O God, sa baby Aya, O God, ang kagalingan, O Lord, sa ubot sipon nito, O Lord. O ikaw, O God, ang Diyos, O God, na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos, O God, hallelujah, ang aming healer, O Lord, sa lahat ng oras, O God. Kaya naman, O God, ngayon pa lamang, O Lord, dinedeclare namin, O God, ang lubos na kagalingan, O God, ng aming, hallelujah, kapatid, O God, hallelujah, baby Aya, O God, na nawa, O Lord, sa gabing to, O God, ay maranasan niyo, O God, ang complete healing, O Lord, sa inyong pangalan. In Christ Jesus' name, O Lord, siya inyong pinagaling na. At sa lahat pa, O Lord, na may karamdaman, O God, physical at spiritual, O Lord, ikaw, O God, ang magpalakas, magpagaling nawa, O Lord, hallelujah, hallelujah, sa bawat nangangailangan, O Lord, ng kagalingan. Purihin ka, sambahin ka, at dakilain ka, O God, sa gabing ito, Lord, at sa aming panandaliang pag-uwi, O God, na patuloy pa namin pinagpapasalamat, O God, ang inyong pag-iingat sa aming daan, O God. At nawa, O Lord, pagpalain, O God, ang aming mga daan, O Lord, sa panibagong mga araw at oras, O God, ay maging kaluguran nawa, O God, sa inyong harapan, O Lord. Pagpalain ng bawat isa, purihin ka at dakilain ka lamang sa gabing to. At aming pinagkakatiwala at panapagpapasalamat, O Lord, ang lahat ng to sa inyong pong dakilang pangalan, sa inyong pong in Christ Jesus' name, amen, amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Sambahin ang ating Panginoon, patuloy tayo magpuri, amen. Tayo ay pinagpala ng ating Panginoon sa gabing to, amen. At alam ko, hallelujah, na ang bawat isa ay kinausap ng ating Panginoon, amen. Dahil dyan, patuloy tayo mawit sa Kanya. Awit natin, hallelujah, I am blessed, hallelujah. Tayo pinagpala ng ating Panginoon sa gabing to, amen. Paalala na rin sa ating paglabas, hanggat maaari, ay yan natin, observe natin social distancing. I am blessed. I am blessed. Every day that I live, I am blessed. Amen. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Tayo po ay magkamahan. God bless you all, mga kapatid.